Ang hangin sa Calle Esperanza sa Sampaloc, Maynila ay biglang bumigat sa isang hapon na karaniwang payapa. Ang mga residente ay nabigla sa isang matapang na amoy na nagmumula sa isang abandonadong bahay sa dulo ng isang makipot na eskinita. Matagal na walang nakatira sa bahay na iyon, isang istrukturang kahoy na kinakain na ng anay at panahon, ang mga bintanang kapis nito ay basag na at tila mga matang bulag na nakatitig sa kalye. Ngunit sa araw na iyon, may napansin na kakaiba ang ilang mga batang nagpapalipad ng saranggola sa malapit. Ang pintuan sa likod ay bahagyang nakaawang, at sa sahig na semento ay may isang maitim na pulang mansa na kumikinang sa sinag ng papalubog na araw. Ang pag-usisa na maihalong takot ang nagtulak sa isa sa mga residente, isang tricycle driver na nagngangalang Rico, na maglakas loob na lumapit. Maingat niyang itinaas ang maruming kurtina na nakatakip sa pinto, at sa isang iglap ay napasigaw siya sa gulat. Sa sala, isang lalaki ang nakahandusay, wala ng buhay at puno ng mga sugat ang katawan. Sa paligid, sa mga dingding na inaamag, ay may nakasulat na malalaking titik na kulay matingkad na pula, huwag siyang gisingin. Dumating agad ang mga pulis mula sa Manila Police District, matapos matanggap ang ulat ng mga residente bandang 4:20 ng hapon. Ang dilaw na police line ay agad na ikinabit, at ang mga miyembro ng Scene of the Crime Operatives, SOCO, ay sinimulang siyasatin ang lugar. Mula sa paunang pagsisiyasat, ang biktima ay kinilalang si Angelo Santos, 34 taong gulang, isang empleyado sa isang pribadong kumpanya na 3 araw nang iniulat na nawawala ng kanyang pamilya. Ang katawan ng biktima ay natagpuang nakatihaya sa sahig, nakatali ang mga kamay, at may malalim na sugat sa liig na pinaghihinalaang gawa ng isang matalim na bagay. Si Police Colonel Mateo Reyes, ang station commander, sa kanyang pahayag sa mga mamamahayag ay nagsabi, nakahanap kami ng ilang mahahalagang ebidensya. Kabilang na ang mga sulat sa dingding na sinusuri namin kung isinulat ba ng salarin o ng ibang tao. Nakakita rin kami ng mga fingerprint at bakas ng sapatos sa paligid ng lokasyon. Ang pagkatuklas na ito ay agad na gumimbal sa mga residente. Marami ang umaming natatakot nang lumabas sa gabi matapos ang insidente. Isang ina, si Aling Yuni, 45 taong gulang, ang nagsabi, matagal nang walang tao dyan sa bahay na yan, pero hindi namin akalain na magkakaroon ng ganitong pangyayari, lalo na yung sulat sa dingding na nakakapangilabot. Hanggang sa pagdating ng gabi, patuloy na nagtrabaho ang forensic team. Isa-isang kinolekta ang mga ebidensya, mula sa basag na bote, na tunang nakandila, hanggang sa isang maruming basahan na posibleng ginamit para punasan ang isang bagay sa sahig. Sa labas ng bahay, ang mga residente ay tahimik na nagtipon, pinag-uusapan ang posibilidad na ang salarin ay may personal na ugnayan sa biktima o kilalang kilala pa nga ito. Bagamat ramdam pa rin ang tensyon, hiniling ng pulisya sa publiko na huwag mag-espekula at ipaubaya na lamang ang buong proseso ng investigasyon sa mga otoridad. Dinala ang labi ng biktima sa Philippine General Hospital para sa autopsy. Samantala, ang paligid ng bahay ay nanatiling nakakordon at mahigpit na binabantayan. Sa gabing iyon, tanging ang malabong ilaw mula sa poste ang tumatama sa dingding na may nakasulat na misteryosong pangungusap na tila nagtatago ng isang mensaheng hindi pa ganap na nabubunyag. Kinabukasan, ang lokasyon ng bahay sa Calle Esperanza ay muling napuno ng mga residente at media. Ang kinakalawang na bakal na gate ay nagsilbing hangganan sa pagitan ng pag-usisa at takot. Ang malansang amoy ng dugo ay bahagya pa ring naaamoy mula sa siwang ng pinto, kahit na nilinis na ng mga opisyal ang ilang bahagi ng lugar. Ang police line ay nanatiling nakaharang sa harap ng bahay, tanda ng trahedyang gumimbal sa buong Maynila mula pa kahapon ng hapon. Dumating ng mas maaga kaysa karaniwan ang pangkat ng mga investigador mula sa Homicide Section. Sa ilalim ng koordinasyon ni Police Major Leo Vargas, dala nila ang digital scanner, camera, at ilang opisyal na nakasuot ng puting protective suit. Ang kanilang pangunahing focus ay hindi lamang ang paghahanap ng bakas ng salarin, kundi pati na rin ang pag-unawa sa kahulugan ng misteryosong sulat sa dingding. Huwag mo siyang gisingin. Ang sulat na iyon ay natagpuan sa 3 magkakaibang lugar, sa sala, sa kusina, at isa pa sa dingding ng pinakalikod na silid. Magkakaiba ang laki ng mga titik na para bang isinulat ng nagmamadali ngunit puno ng diin. Sinabi ng isa sa mga investigador na ang ginamit na pulang kulay ay hindi pintura, kundi dugo ng tao. Ang katotohanang iyon ay lalong nagpatindi sa tensyon ng investigasyon.
Samantala, mula sa paunang resulta ng autopsy sa sinabi ng forensic pathologist na si Evie Elena Ramos na ang biktima ay tinatayang 3 araw ng patay bago natagpuan. May mga hiwa sa lieg at dibdib na malalim, pati na rin ang mga marka ng pagkakatali sa pulso at bukong-bukong. Walang nakitang senyales ng paglaban na nagpapahiwatig na posibleng inatake ang biktima habang walang kalaban-laban. Isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas ng suriin ng pulisya ang cellphone ng biktima. Sa gallery nito, mayroong ilang mga larawan ng isang silid na halos kamukha ng bahay kung saan siya natagpuan. Ang oras ng pag-upload ay nagpapakita na kuha ito 2 araw bago idineklarang nawawala ang biktima. Nagdulot ito ng malakas na hinala na si Angelo ay kusang loob na pumunta sa bahay na iyon marahil para makipagkita sa isang kakilala. Nagsimulang mag-espekula ang mga residente. May ilang nagsabi na ang bahay ay dating tinitirhan ng isang lalaking nagngangalang Benji Luna, isang dating residente na biglang lumipat 3 taon na ang nakalilipas matapos mamatay sa isang trahedya ang kanyang asawa. Mula noon, hindi na muling natirhan ang bahay. Paminsan-minsan lamang may nakikitang ilaw na nakasindi sa gabi. Sinimulan na ng pulisya na suriin ang mga recording mula sa mga sari-sari store at karinderya sa paligid. Mula sa isang recording, nakita ang isang lalaking may itim na sombrero at may dalang malaking bag na pumasok sa eskinita patungo sa bahay noong gabi bago natagpuan ang biktima. Malabo ang kuha, ngunit ang tangkad at tindig nito ay kahawig ng isang taong malapit sa biktima. Sa kabilang banda, ang pamilya ng biktima ay naghihintay pa rin sa resulta ng investigasyon na may matinding kalungkutan. Ang kapatid ng biktima, si Carla, na dumating sa lokasyon noong umagang iyon, ay hindi napigilang umiyak. Mahina niyang sinabi sa mga reporter, walang kaaway ang kuya ko. Tahimik siyang tao, masipag magtrabaho. Kung ganito ang nangyari sa kanya, siguradong may mali. Nakikiusap kami na sana mahuli agad ang salarin. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumabas ang balita na may ilang kapitbahay na nakarinig ng malakas na boses ng mga taong nag-uusap sa loob ng bahay 2 gabi bago ang insidente. Ngunit dahil inakala nilang mga kabataan lang na nagbibiruan, walang naglakas loob na sumilip. Ngayon, pinagsisisihan na lang nila ang desisyong iyon. Pagsapit ng hapon, may natagpuan ang pulisya sa likod ng isang aparador na kahoy na halos gumuho na. Isang luma at maruming notebook na naglalaman ng mga kung ano-anong sulat at sa huling pahina ay nakasulat, hindi pa siya tulog. Huwag mo siyang istorbohin hanggang sa dumating ang tamang oras. Ang pangungusap na iyon ay nagpatindig ng balahibo ng mga investigador. Ang sulat ba ay pag-aari ng biktima o ng salarin na malaya pa sa labas? Ang bahay na iyon ay hindi na lamang isang crime scene, kundi isang malaking palaisipan na nagpapanatili sa buong Maynila na pigilin ang kanilang hininga, naghihintay ng kasagutan sa likod ng nakakatakot na mensahe sa dingding. Sa ikatlong gabi matapos matagpuan ang bangkay ni Angelo, ramdam pa rin ang tensyon sa paligid ng Calle Esperanza. Kahit na nakaharang pa rin ang police line, may ilang residente na naglakas loob na lumapit mula sa malayo para lamang masilayan ang bahay na ngayon ay itinuturing ng pinamumugaran ng multo. Ang malabong ilaw mula sa poste ay nagdagdag sa nakakatakot na kapaligiran, habang ang tunog ng mga kuliglig at hangin ng gabi ang naging tahimik na saliw sa mga bulungan ng mga tao. Ngunit sa loob ng bahay, ibang-iba ang sitwasyon. Ang mga investigador mula sa ECU ay patuloy pa ring nangangalap ng karagdagang ebidensya. Nagdala sila ng negatibo, sham unit at metal detector, sinusubukang tiyakin na walang anumang bagay o mensaheng nakatago na kanilang nalampasan. Natuklasan ng isang investigador ang isang malabong gasgas sa ilalim ng pangunahing sulat sa dingding ng sala. Nang ilawan ito ng ultraviolet light, lumitaw ang isa pang pangungusap na hindi nakikita kanina, babangon siya kung babalik ka. Ang pagkatuklas sa bagong pangungusap na ito ay nagpatibay sa paniniwala ng mga investigador na ang mensahe sa dingding ay hindi lamang isang ekspresyon ng sakit sa isip. Mayroong pattern ng komunikasyon dito na para bang gustong mag-iwan ng salarin ng isang mensaheng may maraming patong. Inutusan ni Colonel Mateo Reyes na muling suriin ang lahat ng ebidensya, kabilang na ang maruming notebook na natagpuan sa likod ng aparador. Sa loob ng notebook, natuklasan ng pangkat na may 2 magkaibang sulat kamay. Ang unang sulat ay maayos, tulad ng sa isang taong kalmado at sistematiko.
Ngunit ang pangalawang sulat ay magulo, mariin ang pagkakasulat sa papel na tumagos pa sa kabilang pahina. Sa pagitan ng mga tala, may isang pangalan na paulit-ulit na lumitaw, Benji. Ang pangalang iyon ang nagturo sa investigasyon patungo sa taong dating nakatira sa bahay na iyon. Ayon sa mga residente, si Benji ay isang tattoo artist na kilala bilang palakaibigan, ngunit naging tahimik matapos ang misteryosong pagkamatay ng kanyang asawa sa mismong bahay na iyon. May ilang nagsabi na madalas siyang nakikitang nagsasalita mag-isa sa gabi, at gumuguhit pa ng mga kakaibang simbolo sa dingding ng bahay bago tuluyang naglaho ng walang bakas. Sinimulan ng homicide section na alamin ang kinaroroonan ni Benji. Mula sa mga datos ng populasyon, natuklasan na nakarehistro pa rin ang lalaki sa lumang address, ngunit hindi kailanman nag-ulat ng paglipat. Hinanap siya hanggang sa mga kalapit na probinsya tulad ng Rizal at Cavite, ngunit walang palatandaan kung nasaan siya. Isang malakas na hinala ang lumitaw ng amini ng isang saksi na nakita niya ang isang lalaking may tatoo sa kanang pulso, nakahawig ng mga katangian ni Benji, na bumibili ng pulang pintura sa isang hardware store 2 araw bago matagpuan ang bangkay ni Angelo. Samantala, sa forensic laboratory, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa dugo sa dingding. Nakakagulat ang resulta. Ang dugong ginamit sa pagsulat ay hindi lamang sa biktima, kundi maihalo ring ng isang pangalawang tao na hindi pa nakikilala. Pinatibay nito ang hinala na posibleng nasugatan din ang salarin sa kasagsagan ng insidente. Sa kabilang banda, nakahanap din ang mga investigador ng karagdagang key footage mula sa isang bahay sa malapit. Sa malabong video sa gabi, nakita ang isang lalaki na mabilis na naglalakad palayo sa eskinita na may maitim na bagay na bumabalot sa kanyang kamay. Nagmamadali ang kanyang kilos at ang direksyon niya ay patungo sa pangunahing kalsada na para bang umiiwas sa iba pang mga kamera. Nang gabing iyon, nagsagawa ng isang saradong pulong ang pulisya sa ADE headquarters. Mula sa kanilang diskusyon, iisa ang kanilang mahalagang konklusyon. Ang mensahe sa dingding ay maaaring hindi isang babala para sa iba, kundi isang mensahe sa sarili, isang indikasyon na ang salarin ay dumaranas ng matinding delusyon o trauma. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang pahayag ni Major Leo Vargas, na maingat na nagsabi, posibleng ang bahay na ito ay hindi lang lugar ng pagpatay, kundi lugar kung saan isinasagawa ng salarin ang isang bagay na itinuturing niyang personal na ritual. Mabilis na kumalat ang balitang iyon na lalong nagdulot ng takot sa mga taga-Maynila. May ilang nagsagawa pa ng dasal sa paligid ng lokasyon para matahimik ang kaluluwa ng biktima. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakatanggap ng bagong ulat ang pulisya kinahapunan. Isang janitor ang nakahanap ng isang jacket na puno ng dugo sa basurahan sa likod ng isang gasolinahan, mga 2 kilometro mula sa crime scene. Sa bulsa ng jacket, mayroong isang card ng isang komunidad ng mga tattoo artist na tinatawag na Tinta ng Kaluluwa at ang pangalan ng miyembro na nakasulat ay Benji Luna. Ang pagkakatuklas na iyon ang naging malaking tulong sa investigasyon. Agad na siniyasat ng pulisya ang lugar at nakahanap ng mga bakas ng sapatos na may parehong pattern sa mga natagpuan sa crime scene. Lahat ng ebidensya ngayon ay tumuturo sa iisang tao, si Benji, ang dating residente ng bahay at ang taong matagal nang nawawala. Ngunit bago pa man makapaglabas ng arrest warrant ang pulisya, isang nakakagulat na ulat ang dumating mula sa mga residente sa Project 4, Quezon City. May isang taong kamukha ni Benji na nakitang nakatayo ng tahimik sa harap ng isang abandonadong bahay, nakatitig sa dingding na para bang may isinusulat gamit ang sariling kamay. Bumalik ba siya para tapusin ang isang bagay na hindi pa natatapos o para magsulat ng isang bagong mensahe? Pagsapit ng gabi sa Maynila, ang langit ay kulay abo at ang hangin ay mabigat. Sa punong tanggapan ng AC, puno ng tensyon ang kapaligiran. Lahat ng unit ng investigasyon ay pinakilos matapos ang ulat ng mga residente tungkol sa isang taong kamukha ni Benji Luna na nakita sa Project 4. Sinasabing nakatayo ang lalaki sa harap ng isang abandonadong bahay sa loob ng halos 2 oras, hindi gumagalaw, nakatitig lamang sa dingding habang iginagalaw ang kanyang kamay na para bang may isinusulat sa hangin. Agad na nagtungo ang isang team sa lokasyon. Sa bahay na iyon, isang matapang na amoy ng pulang pintura ang sumalubong sa kanila. Nang itutok ang mga flashlight sa dingding, nakita ang isang bagong sulat na basa pa, nagising divi siya. Ang sulat na iyon ay yumanig sa lahat ng naroroon.
Ang hugis ng mga titik ay kapareho ng mga sulat sa bahay ng biktima, kumpleto sa mariing diin at parehong estilo ng mga linya. Sigurado ang mga opisyal na 70% na ito ay gawa ng iisang tao, si Benji. Ngunit bago pa man sila makapagsagawa ng operasyon, bigla na lang naglaho ang lalaki patungo sa isang daanan sa likod ng bahay, nag-iwan ng mga bakas ng paa na puno ng basang putik. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa lokal na media ang balita tungkol sa bagong sulat. Sinimulan itong iugnay ng mga tao sa mga kababalaghan. May ilang mga albularyo pa ang dumating sa lokasyon at sinabing ang sulat ay mensahe mula sa mga kaluluwa. Ngunit para sa pulisya, lahat ay bahagi ng isang masalimuot na pattern na kailangang lutasin gamit ang lohika at ebidensya. Sa isang press conference kinahapunan, idineklara ni Colonel Mateo Reyes na ang kaso ay itinuturing na ngayong planadong pagpatay na may indikasyon ng matinding sakit sa isip ng salarin. Idinagdag niya, hindi namin isinasantabi ang posibilidad na ang salarin ay dumaranas ng trauma na may kaugnayan sa kanyang nakaraan sa bahay na iyon. Samantala, mula sa karagdagang investigasyon, nahanap ng pulisya ang mga lumang tala mula sa bahay ni Benji bago siya naglaho 3 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng mga tambak na papel at sketch ng tatoo, may isang piraso ng papel na may petsang Abril 2022 na may nakasulat, ayaw niyang umalis. Naghihintay siya ng isang taong kamukha niya. Ang pangungusap na iyon ang naging susi. Matapos ikumpara ang profile ng biktima at ang mga lumang litrato ng asawa ni Benji, natuklasan ang isang kapansin-pansing pagkakahawig sa kanilang mga mukha. Isang bagong teorya ang lumitaw, posibleng si Benji ay may delusyon na si Angelo ang reinkarnasyon o kapalit ng kanyang yumaong asawa. Natuklasan din ng forensic team na ang pulang pintura na ginamit sa pagsulat ng mensahe ay hindi ordinaryong pintura, kundi isang halo ng tinta para sa tatoo at dugo. Ang kombinasyong ito ay nagpatibay sa hinala na ang salarin ay may kaalaman sa sining ng tatoo at naunawaan ang simbolismo ng dugo bilang isang uri ng espiritual na ugnayan. Lalong naging masinsinan ang investigasyon ng siyasatin ng Cybercrime Unit ang mga lumang social media account ni Benji. Doon nila natagpuan ang huling post niya 3 taon na ang nakalilipas na may kakaibang caption, "Kung siya ay tulog, huwag mo siyang gisingin." Hindi handa ang mundo na makita ang kanyang mga matang muling bumukas. Ang post ay may kasamang larawan ng isang madilim na silid na may mga kandila sa paligid nito, isang silid na ngayon ay natukoy na kapareho ng lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Angelo. Pagsapit ng gabi, sinubaybayan ng isang pinagsanib na team ang signal ng cellphone mula sa lugar kung saan huling nakita si Benji. Ang signal ay nagpakita ng mabagal na paggalaw patungo sa isang maliit na kakahuyan sa hangganan ng Montalban, Rizal. Maingat na siniyasat ng pulisya ang lugar, gamit ang thermal drone at mga negatibo siyam. Sa gitna ng kadiliman, natagpuan nila ang isang lumang kubo na tila bago pa lamang tinirhan. Sa loob nito ay may mga gamit sa pagtatatoo, ilang bote ng pulang pintura, at isang malaking litrato na nakasabit sa dingding, ang litrato ng asawa ni Benji na ang isang bahagi ng mukha ay muling iginuhit upang maging kamukha ni Angelo. Sa sahig, may mga kandilang kalahati ng natunaw, at sa gitna ng silid ay may nakasulat na bagong mensahe, "Huwag igili siyang gisingin." Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaiba. Sa ilalim mismo ng sulat, natagpuan ng team ang isang pares ng bakas ng paa na puno ng dugo na palabas ng kubo. Ngunit iisang direksyon lamang ito, walang bakas pabalik, na para bang may isang taong lumabas at hindi na kailanman bumalik. Inutusan ni Colonel Reyes na agad na i-secure ang lugar. Ginamit ng forensic team ang kanilang heat detection scanner, ngunit walang senyales ng presensya ng tao sa loob ng 500 metrong radius. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng dugo at ang tunog ng mga insekto sa gabi na umaalingaw sa tahimik na kagubatan. Habang ang buong Maynila ay nabubuhay sa ilalim ng anino ng takot, unti-unting napagtanto ng pulisya na ang kasong ito ay higit pa sa isang simpleng pagpatay. Ito ay isang kwento ng obsesyon, pagkawala at kabaliwan na pinag-isa upang maging isang hindi makatwirang ritual, isang ritual na hindi paganap na natatapos. Sa dingding ng police outpost na nagbabantay sa unang crime scene, napansin ng isa sa mga bagong pulis ang isang bagay na hindi pa napapansin ng sinuman. Sa ilalim ng sulat na, "Huwag mo na siyang gisingin," may isang malabong linya na kung pagdudugtungin ay bumubuo ng maliliit na titik na halos hindi makita ng mata.
Ang sulat ay nagsasabing naglalakad na siya patungo sa susunod na bahay. Umulan ng malakas ng gabing iyon. Ang mga kalsada sa paligid ng Montalban ay tahimik, paminsan-minsan lang dinadaanan ng mga motorsiklong may malabong ilaw na tumatago sa kortina ng ulan. Sa silid ng mga investigador sa AV headquarters, ang amoy ng kape at basang lupa ay humalo sa tensyon. Ang pinakabagong ulat mula sa field team ay nagpatahimik sa buong silid. May isang bagong bahay na pinaghihinala ang susunod na target. Ang bahay na iyon ay nasa Kalye Sampaguita, Santa Mesa, 5 kilometro lang ang layo mula sa naunang lokasyon. Ang may-ari, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Tomas, ay nagulat sa kanilang barangay dahil nakakarinig siya ng mga yabag sa kanyang beranda gabi-gabi, kahit na mag-isa lang siyang nakatira. Inamin din niyang may natagpuan siyang isang bagay na nagpatindig ng kanyang balahibo, isang malabong sulat sa salamin ng kanyang bintana sa harap na nagsasabing, "Narito Devi siya." Agad na ipinadala ang isang pinagsanib na team. Pagsapit ng 10 oras 30 minuto ng gabi, 5 sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng bahay ni Mang Tomas. Ang mga searchlight ay itinutok sa bawat sulok, at ang tahol ng Y-negatibo siyam ay umalinggaw sa gitna ng ulan. Si Mang Tomas, na nanginginig ang katawan, ay itinuro ang likod ng kanyang bahay, kung saan huli niyang narinig ang tunog ng isang pintong kahoy na kusang bumukas. Habang sinusuri ng pulisya ang bawat silid, natagpuan nila ang isang kapaligiran na tila sinadyang gawing nakakatakot. Sa sala, may isang silyang kahoy na nakabaligtad, at sa ibabaw ng mesa ay may isang tuyong rosas. Hindi nagtagal, mula sa silid sa likod, sumigaw ang isang opisyal, "Sir, mayroon dito sa dingding." Nang itutok ang lahat ng flashlight sa dingding, nakita ang isang malaking pulang sulat, "Hindi siya tulog." Bago ang sulat, basa pa, at tumutulo sa sahig habang ang metalikong amoy nito ay malinaw na naaamoy. Sa ilalim mismo ng sulat ay may isang piraso ng tela na natukoy na kapareho ng tela mula sa damit ni Angelo, ang unang biktima. Agad na inutusan ni Colonel Mateo Reyes ang team na i-secure ang lokasyon. Ituring natin itong aktibong crime scene. Maaaring nasa paligid pa ang salarin, mariin niyang sinabi. Naghiwa-hiwalay ang lahat ng opisyal. 2 team ang sumuri sa likod bahay na puno ng matataas na damo at mga kawayan, habang ang isa pang team ay umakyat sa attic. 5 minuto ang lumipas, isang Y-negatibo siyam ang malakas na tumahol patungo sa isang lumang balon sa likod ng bahay. Kalahati itong nakabukas. Nang ilawan ang loob, may nakitang puting bagay na lumulutang sa madilim na tubig. Isang puting polo para sa lalaki, at sa ilalim nito, may isang bagay na dahan-dahang gumagalaw. Sa tulong ng rescue team, ibinaba nila ang isang lubid na may metal na timba. Nang hilahin ito pataas, tumulo ang tubig, at sa loob ng timba ay may isang maliit na manika na puno ng dugo na ang mukha ay iginuhit upang maging kamukha ni Angelo. Sa dibdib ng manika, may maliliit na titik na bumubuo ng pangungusap, nakikinig-lihay siya. Natigilan ang mga opisyal. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tanging ang tunog ng ulan na mas lumakas pa ang maririnig, na para bang nagpapabigat sa hangin. Ngunit ang pinaka-nakakatensyong pangyayari ay naganap hindi nagtagal. Isa sa mga residente na tahimik na nanonood mula sa malayo ay malakas na sumigaw, itinuturo ang dulo ng eskinita. Ayon siya. Yung lalaki, sigaw niya. Agad na tumakbo ang lahat ng opisyal. Sa dilim, nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Paika-ika ang lakad, dahan-dahang naglalakad patungo sa isang maliit na kakahuyan sa likod ng eskinita. Nagsimula ang habulan. Ang sirena ng pulis ay umugong sa gitna ng malakas na ulan. Ang mga ilaw ng flashlight ay tumagos sa mga puno, naghahanap ng anumang kilos sa pagitan ng mga anino. Inamin ng ilang opisyal na naamoy nila ang malakas na amoy ng dugo sa hangin. Habang ang Y-negatibo siyam ay patuloy na tumatahol patungo sa hilaga. Sa gitna ng kagubatan, nakahanap sila ng mga bagong bakas, isang piraso ng pulang tela, isang kinakalawang na pako, at isang maliit na tala na naglalaman ng larawan ng isang babae. Ang mukha ay kapareho ng sa asawa ni Benji, si Laras. Sa ilalim ng papel, nakasulat sa pulang tinta, nagising na siya, ngayon kailangan niya ng bagong mukha. Agad na naghinuha si Colonel Reyes ng isang nakakatakot na bagay. Si Benji ay hindi lang pumapatay dahil sa delusyon, kundi dahil sa isang ritual ang pagpapalit,
Naghahanap ng isang taong pinaniniwalaan niyang maaaring buhayin muli ang kanyang asawa. At kung totoo ang sulat sa bahay ni Mang Tomas, malamang napili na ang susunod na target. Lalong lumawak ang investigasyon. Natuklasan ng pulisya ang isang pattern sa oras. Bawat bagong sulat ay lumilitaw sa loob ng 3 gabi matapos ang naunang pagkatuklas. Ibig sabihin, kung tama ang pattern na ito, kikilos muli ang salarin 2 gabi mula ngayon. Lahat ng unit ay inutusang maging alerto. Ngunit pagsapit ng madaling araw, isang nakakagulat na ulat ang dumating mula sa isang police checkpoint sa may bandang Fairview. Isang residente ang nagulat na nakita niya ang isang lalaking nakaitim na jacket na nakaupo sa isang walang taong waiting shed. Nakatitig sa langit habang maihawak na isang bagay sa kanyang kamay, isang litrato ng babae na bahagyang nasunog. Nang dumating ang mga pulis 5 minuto ang lumipas, wala na ang tao sa waiting shed. Ngunit sa upuan nito ay may naiwang sulat gamit ang sariwang dugo. Napili na niya ang susunod na bahay. At sa ilalim ng sulat, may isang address, Rose Street, Block E, Pasig. Natigilan ang mga opisyal. Ang address na iyon ay pag-aari ng isang dalagang nagngangalang Carla, ang kapatid ng biktimang si Angelo Santos. Nang gabing iyon, hindi na muling naging payapa ang Maynila. Ang bahay ni Carla ang naging sentro ng seguridad. Habang sa langit nabasa ng ulan, tila may maririnig na mahinang bulong mula sa kadiliman, huwag mo siyang gisingin. Hindi pa rin tumitila ang ulan nang huminto ang 2 sasakyan ng pulis sa harap ng isang simpleng bahay sa Rose Street, Block. Ang orasan ay nagpapakita ng 1 oras 15 minuto ng madaling araw. Ang malamig na hangin ay tumatago sa balat at ang amoy ng basang lupa ay may kasamang bahagyang amoy ng pintura. Tahimik ang bahay, nakasindi ang ilaw sa harap at sarado ang mga kortina. Mula sa labas, mukha itong ordinaryong tahanan, walang senyales ng panganib, walang ingay. Ngunit para sa team na dumating ng gabing iyon, alam nila ang isang bagay, posibleng nasa loob na ang salarin. Si Carla, ang kapatid ni Angelo, ay mag-isang nasa bahay ng mga oras na iyon. Matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid, tumanggi siyang tumira sa ibang lugar. Hindi ako tatakbo. Gusto kong malaman kung sino ang pumatay sa kuya ko, sabi niya noon sa media. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang isang masamang pangitain. Si Colonel Mateo Reyes mismo ang namuno sa operasyon. 6 na armadong opisyal ang pumalibot mula sa 3 direksyon, harap, gilid at likod. Pinatay ang mga ilaw sa mga kalapit na bahay upang mapanatiling tahimik ang sitwasyon. Mula sa radyo, maririnig ang maikling utos, ngunit 3, standby sa likod. Huwag kumilos hanggang may hudyat. Bigla, mula sa loob ng bahay, may narinig na dahan-dahang yabag. Pagkatapos ay isang tunog ng isang bagay na nahulog, tulad ng isang silyang tumumba. Nagbigay ng senyas ang isang opisyal. Naghanda sila. Dahan-dahang nagbilang si Colonel Reyes. 3, 2, 1. Pasok. Sinipa ang pintuan sa harap. Sinuyod ng mga flashlight ang sala. Lahat ay mukhang normal. Hanggang sa napunta ang kanilang tingin sa dingding sa likod. Doon ay may nakasulat na malaking pulang mensahe, handa divisya. Sa ilalim mismo ng sulat ay nakasabit ang isang malaking litrato ni na Angelo at Carla na kuha ilang buwan na ang nakalilipas. Ngunit ang nagpatahimik sa lahat ay ang mukha sa litrato. Ang bahagi ng mukha ni Angelo ay muling iginuhit upang maging kamukha ng isang babae. Natagpuan si Carla sa silid sa likod, nakatali ngunit buhay pa. May busa na tela sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Nang palayain siya ng mga opisyal, mahina lang siyang bumulong, halos hindi marinig, nandito siya. Bago pa man makakilos ang mga pulis, may narinig na yabag mula sa attic. Tunog ng lumang kahoy, tapos isang malakas na kalabog. Itinutok ang lahat ng armas pataas. Dahan-dahang umakyat ang isang opisyal, binuksan ang takip ng attic, at mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang maputlang mukha na nakatitig, ang mga mata ay pulang-pula dahil sa tama ng flashlight. Benji, sumuko ka na, sigaw ni Colonel Reyes. Ngunit mumiti lang si Benji at lumabas mula sa attic na may matigas na kilos. Hawak niya ang isang paintbrush at isang maliit na kutsilyo na may tumutulong pulang likido. Puno ng mansa ang kanyang damit, magulo ang kanyang buhok.
Masyado kayong maaga, mahina niyang sinabi, paos ang boses. Hindi pa siya lubusang nagigising. Sinubukang lumapit ng isang opisyal, ngunit biglang humakbang si Benji, patungo sa dingding at nagsimulang magsulat ng mabilis gamit ang sarili niyang dugo. Bawat titik ay nabuo, bumubuo ng isang kakaibang pangungusap. Kung siya ay tulog, kailangan kong magbantay. Nagbigay ng hudyat si Colonel Reyes. Dalawang opisyal ang agad na pumigil kay Benji. Hindi siya nanlaban, ngunit patuloy na nakatitig sa dingding habang nakangiti, na para bang may kausap siyang hindi nakikita. Nang ilabas siya, huminto siya sandali sa harap ng pinto, tumingin sa langit na binabasa pa rin ng ulan. Sa isang walang emosyong boses, sinabi niya, nandito na siya. Pero wala sa loob ng bahay. Nasa ulan. Natigilan ang lahat. Dinala si Benji sa mobile ng pulis habang si Carla ay isinugod sa ospital para magpagaling. Ngunit nang bumalik ang forensic team sa loob ng bahay para sa investigasyon, natagpuan nila ang isang bagay na nagpatindig ng kanilang balahibo. Sa dingding ng silid ni Carla, sa likod ng isang aparador na kalilipat lang, may isa pang sulat na lumitaw dahil sa kahalumigmigan ng hangin. Hindi ito isinulat sa tinta o dugo, kundi inukit mismo sa pader gamit ang pako o isang matulis na bagay. Ang sulat ay nagsasabing, huwag mo siyang gisingin. Nabigo ako. Ilang minuto matapos matuklasan ang sulat na iyon, tumunog ang radyo ng isang opisyal. Ang medical team na nagdala kay Benji ay nagulat mula sa sasakyan. Sir, si Benji. Hindi na humihinga. Zero pulse. Pero nakatitig pa rin siya sa bintana at nakangiti. Nagkatinginan ang lahat sa silid. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, na para bang may itinatago sa likod ng ugong nito. Ipinakita ng autopsy ng madaling araw ang isang bagay na hindi makatwiran. Walang nakamamatay na sugat sa katawan ni Benji. Bigla na lang tumigil ang kanyang puso, ngunit ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay nanatiling nakangiti. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, natagpuan ang huling papel na maisulat kamay, tahimik na siya, huwag mo na siyang istorbohin. Kahit na idineklarang patay na ang salarin, hindi pa tapos ang kaso. Sa press conference kinabukasan, sinabi ni Colonel Reyes na mayroon pa ring misteryong hindi pa nalulutas. Sino ang Gisha na laging tinutukoy ni Benji, at paano patuloy na lumilitaw ang mga bagong sulat sa dingding kahit na mahigpit na binabantayan ang bahay? Ang kasukdulan ay nangyari 3 araw pagkatapos nang iulat ng isang janitor na inatasang maglinis sa bahay ni Carla ang isang kakaibang pangyayari. Sa sala, sa mismong lugar kung saan ginawa ang huling sulat ni Benji, may lumitaw na bagong sulat, manipis at malabo, na para bang kaguguhit lang ng isang mahinang kamay. Ang sulat ay nagsasabing, huwag mo na siyang gisingin. Hindi pa siya tapos. Walang saksi. Walang TTV recording na nagpapakita kung sino ang nagsulat nito. Ngunit ang pulang tinta na ginamit, matapos suriin sa laboratorio, ay nagmula pala sa dugo mismo ni Benji. Ngayon, ang bahay sa Rose Street ay permanenteng isinara. Tumanggi ang mga residente na dumaan sa harap nito kapag madilim. May ilang nagsasabi na madalas silang makarinig ng mga katok sa dingding na sinusundan ng parehong mahinang bulong gabi-gabi, hindi pa siya tulog. At sa tuwing umuulan, ang pulang sulat sa dingding ay tila mas nagiging malinaw, na para bang dahan-dahang nagpapakita ng isang bagong pangungusap na hindi pa naisusulat. 3 linggo na ang lumipas mula sa gabing iyon sa Rose Street, ngunit hindi pa rin bumabalik ang kapayapaan sa Maynila. Ang bahay kung saan binihag si Carla ay napapalibutan pa rin ng police line. Ngunit, inaamin ng mga residente na madalas pa rin silang makarinig ng mga yabag sa loob ng bahay sa hating gabi. Sa tuwing umuulan, may ilang nanunumpa na nakakakita sila ng malabong ilaw mula sa bintana ng silid, kahit na pinutol na ang kuryente ng bahay mula pa noong araw ng insidente. Idineklara na ng pulisya na sarado na ang kaso ayon sa batas. Ang pangunahing salarin, si Benji Luna, ay pumanauna at lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Ngunit sa likod ng opisyal na pahayag, alam ni Major Leo Vargas na mayroon pang hindi tama. Sa kanyang personal na tala, isinulat niya ang isang pangungusap, patay na si Benji, pero buhay pa ang mga mensahe niya. At totoo nga, mula nang isara ang bahay, patuloy na nangyayari ang mga kakaibang bagay. Ang police line na paulit-ulit na ikinakabit ay natatagpo ang nakatanggal ng kusa.
Ang mga sulat sa dingding na pininturahan na ay dahan-dahang lumilitaw muli tuwing 2 o 3 gabi, malabo, na para bang lumalabas mula sa loob ng pader, hindi mula sa labas. Noong ika-21 ng Oktubre, 2 oras 47 minuto ng madaling araw, na-record ng isang security camera mula sa poste ang isang bagay na mahirap ipaliwanag. Isang malabong anino ang gumalaw sa loob ng bahay, kahit nasarado ang lahat ng bintana at walang senyales ng pagnanakaw. Matagal na nakatayo ang anino sa harap ng dingding ng sala, kung saan unang lumitaw ang mga sulat, bago biglang naglaho. Nang suriin ng mga opisyal kinabukasan, sa dingding ay mayroon na namang bagong pangungusap, nakita iliti niya. Binago ng pangyayaring ito ang direksyon ng investigasyon. Kahit sarado na ang kasong legal, binuksan ng pulisya ang isang karagdagang investigasyon na may internal code na kaso ng pulang anino. Ipinadala ang digital forensic team, ngunit walang nahanap. Walang signal interference, walang senyales ng manipulasyon sa video. Lahat ng kagamitan ay normal na gumagana. Ngunit, ang signal ng kamera ay laging humihina sa tuwing lumilitaw ang anino. Samantala, si Carla, na ngayon ay inaalagaan sa bahay ng kanyang kamag-anak sa labas ng lungsod, ay nagsimulang magpakita ng kakaibang kilos. Madalas siyang magising sa hating gabi at nagsusulat ng mga pangungusap sa papel nang hindi namamalayan. Kapag tinatanong, sinasabi niyang naririnig niya ang boses ng kanyang kapatid na si Angelo, na humihiling sa kanya na huwag ipikit ang kanyang mga mata kapag umuulan. Mula sa dose-dose ng mga tala na isinulat niya habang tulog, isang pangungusap ang paulit-ulit na lumitaw, hindi pa siya gising. Ayon sa police psychologist, si Carla ay dumaranas ng matinding trauma. Ngunit, isa sa mga investigador, si Corporal Adit, na nagbabantay kay Carla, ay umamin ng isang mas kakatwang bagay. Sinabi niya na sa tuwing natutulog si Carla, biglang bumababa ang temperatura ng silid, at ang mga sulat sa kanyang kamay ay madalas na nagbabago, na para bang may nagpapatuloy sa kanyang mga pangungusap. Ilang araw pagkatapos, lumawak ang kababalaghan. Isang pintor na kinontrata upang muling pinturahan ang bahay ni Carla, ay nagulat ng isang nakakatakot na karanasan. Nang sinimulan niyang burahin ang sulat sa dingding ng silid, narinig niya ang boses ng isang lalaki na bumubulong sa kanyang tainga, ayaw niyang makalimutan. Tumakbo ang pintor, iniwan ang kanyang trabaho. Nang dumating ang kanyang mga kasamahan para ipagpatuloy ang pagpipintura, natagpuan nila ang isang bagong sulat sa parehong lugar, nandito ide. Inutusan ni Colonel Reyes na tuluyang lisanin ang bahay at bantayan ito 24 oras. Ngunit hindi pa rin dumating ang kapayapaan. Sa mga sumunod na gabi, ilang mga gwardiya ang nagulat ng parehong panaginip. Nakikita nila ang isang lalaking may tatoo na may hawak na paintbrush, nakatayo sa harap ng dingding, gumuguhit ng mga pulang titik na hindi pa tapos. Isa sa mga opisyal ay nakaranas ng panaginip na sobrang totoo na kinabukasan ay natagpuan niyang puno ng pulang pintura ang kanyang kanang kamay, kahit na walang pintura sa kanilang outpost. Lalong naging nakakalito ang investigasyon nang lumabas ang isang bagong datos mula sa mga archive ng kaso noong 2017. Lumalabas na bago pa man tumira si Benji sa bahay na iyon, may nangyari ng katulad na kaso sa ibang lokasyon. Sa distrito ng Tondo, isang babae ang natagpuang patay na may sulat sa dingding, babangon siya kapag umulan. Hindi kailanman nalutas ang kasong iyon. Ngunit, ang pattern at estilo ng pagsulat ay kapareho ng sa kaso ni Benji. Nagdulot ito ng bagong hinala, marahil si Benji ay hindi ang unang salarin, kundi isang taong nagpatuloy lamang ng isang mensaheng matagal ng umiiral, isang pattern na minana, hindi mula sa tao, kundi mula sa isang bagay na mas madilim. Sa gitna ng pagkabalisa, nagpasya si Major Leo Vargas na muling suriin ang maruming notebook na natagpuan noon sa unang bahay kung saan natagpuan ang bangkay ni Angelo. Sa huling pahina, may bakas ng punit. Matapos ilawan ng ultraviolet light, lumitaw ang isang malabong sulat na hindi pa nababasa noon. Kung mawala ang sulat na ito, maghahanap siya ng bagong dingding. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan at bumulong, ibig sabihin, hindi pa siya tapos. Nang gabing iyon, dinala ni Vargas ang notebook sa kanyang bahay para sa karagdagang pagsusuri. Ngunit bandang 1:10 ng madaling araw, tumawag siya sa kanyang superior na may takot sa boses. Sir Reyes, nagbabago ang kulay ng pader ng bahay ko.
May mga bakas ng sulat na lumalabas mula sa loob ng pintura. Wala pa akong ginagalaw. Biglang naputol ang tawag matapos marinig ang isang malakas na tunog ng basag na salamin na sinundan ng isang mahinang bulong, "Huwag mo siyang gisingin." Kinabukasan, natagpuan ng team na walang tao sa bahay ni Vargas. Walang senyales ng paglaban. Ngunit sa kanyang sala, sa dingding na bagong pintura, may isang mahabang pangungusap na nakasulat sa sariwang dugo. Nagising na siya, ngayon hinahanap ka na niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Major Leo Vargas. Lahat ng ebidensya sa kanyang bahay ay nagpapakita ng parehong pattern sa mga naunang kaso. Ang pulang sulat sa dingding ay hindi mabura, na para bang nakatanim sa loob ng mga patong ng pintura. At ang pinaka-nakakatakot, patuloy na umuulan gabi-gabi mula ng araw na iyon. Nagsimulang magbulungan ang mga taga-Maynila na sa tuwing binabasa ng ulan ang lupa, maghahanap siya ng bagong bahay para muling isulat ang kanyang mensahe. May ilang nanunumpa na nakikita nila ang isang malabong anino sa bintana ng abandonadong bahay na iyon, nakatitig pa rin sa kalsada. Sa kanyang kamay, isang pulang paintbrush ang dahan-dahang tumutulo sa sahig, at sa dingding sa likod niya, isang bagong sulat ang lumilitaw na nakikita lamang kapag tinatamaan ng kidlat, hindi pa siya tulog. Ang langit sa Maynila ay kulay abo sa loob ng halos 2 linggo. Umuulan gabi-gabi na walang tigil, ang mga kidlat na bumibiyak sa langit ay parang galit na hindi pa natatapos. Para sa ilang residente, ito ay karaniwang panahon lamang ng tag-ulan. Ngunit para sa mga nakakaalam ng kwento ng pulang sulat, bawat patak ng ulan ay nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang kaso ni Benji Luna ay tapos na sa papel, ngunit sa field, tahimik na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Hindi kailanman opisyal na isinara ni Colonel Mateo Reyes ang kaso. Alam niyang napakaraming bagay na hindi maipaliwanag ng lohika, napakaraming sulat na lumitaw ng walang kamay na nagsusulat. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa kanyang opisina. Sa harap niya ay nakalatag ang mga lumang litrato, ang bahay sa Calle Esperanza, ang bahay ni Mang Tomas sa Calle Sampaguita, at ang bahay ni Carla sa Rose Street. Lahat ay may pagkakapareho, ang pulang sulat na patuloy na lumilitaw kahit na pininturahan na ng ilang beses. At sa sulok ng bawat litrato, halos hindi makita, may isang malabong pattern na parang isang maliit na bilog na mailinya sa gitna. Isang simbolo na tila hindi sinasadyang lumitaw sa bawat lokasyon. Hindi ito nagkataon lang, bulong ni Reyes. Sinuri niya ang mga ulat ng forensic at natuklasan ang isang nakakatakot na bagay. Sa lahat ng lokasyon, kabilang na ang bahay ni Benji, ang tintang ginamit sa pagsulat ng mensahe ay naglalaman ng isang magkakatulad na biological component. Kahit magkakaiba ang oras ng pagkatuklas, lahat ay naglalaman ng parehong At ang resulta ay nagpapakita na ang na iyon ay hindi kay Benji, hindi sa biktima, kundi sa isang taong hindi pa kailanman nakarehistro sa National Database. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Reyes ang dalawa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, si Corporal Adit at si Evie. Elena Ramos, ang forensic pathologist na sumusuri sa kaso mula pa sa simula. Silang tatlo ay umupo sa isang maliit na meeting room. Inilabas ni Evie. Ramos ang isang makapal na folder at mahinang nagsalita, hindi ito ordinaryong dugo. Iba ang komposisyon nito. May mga elemento ng pagkabulok na hindi dapat lumitaw kung sariwa pa ang dugo. Para bang ang dugo ay nagmula sa isang katawan na matagal ng patay. Tumingin ng diretso si Reyes sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Lumunok si Iusay. Ramos. Sa madaling salita, sir, kaharap natin ang isang bagay na hindi dapat nabubuhay. Sa gitna ng katahimikan, idinagdag ni Adit ang isang bagong katotohanan. Natagpuan niya ang isang lumang recording mula sa bahay ni Carla, kuha 3 gabi matapos ideklarang patay si Benji. Sa video, makikita ang dingding ng sala na dahan-dahang nagbabago ng kulay. Ang mga pulang titik ay isa-isang lumitaw na parabang isinulat ng isang hindi nakikitang kamay. At sa 2 minuto at 13 segundo, lumitaw ang anino ng isang tao na nakatayo sa sulok ng silid. Ang anino ay kahawig ni Benji. Paulit-ulit na pinanood ni Reyes ang video. Malinaw na gumagalaw ang anino, ngunit walang refleksyon sa sahig. Paano nangyari to? Mahina niyang tanong. Sumagot si Iusay.
Ramos, marahil dahil hindi na ito anino ng tao. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, isang lokal na investigative journalist na nagngangalang Franco Diaz ang nagsimulang mag-imbestiga sa kaso. Kilala siyang matapang, madalas na sumisiyasat sa mga kasong iniiwan na ng pulisya. Naniniwala si Franco na may isang lihim na grupo na sangkot, isang grupo ng mga ekstremistang artist na itinuturing ang dugo bilang isang espiritual na medyum ng sining. Natagpuan niya ang impormasyon tungkol sa isang lihim na exhibit noong 2016 na tinawag na Tulog sa Loob ng Dingding. Isa sa mga obra na ipinakita noon ay isang malaking dingding na puno ng pulang sulat na nagsasabing huwag mo siyang gisingin. Hindi kailanman isinapubliko ang pangalan ng lumikha. Ngunit sa isang lumang archive ng curator, natagpuan ni Franco ang isang nakakagulat na perma, D.C. Ang inisyal ni Benji Luna. Ipinadala niya ang impormasyong ito sa kanyang editor at binalak na gumawa ng isang eksklusibong ulat. Ngunit bago pa man ito mailathala, naglaho si Franco. Ang kanyang sasakyan ay natagpuan 2 araw pagkatapos sa tabi ng Ilog Pasig. Bukas ang pinto, umaandar pa ang makina. Sa likod na salamin ng kanyang kotse, nakasulat gamit ang daliri sa hamog ng ulan, alam din niya. Ang balita ng pagkawala ni Franco ay yumanig sa national media. Ang kaso ng pulang sulat ay hindi na isang lokal na issue, kundi isang pambansang usapan na nakakatakot. Naging viral sa social media ang hashtag na huwag mo siyang gisingin. Habang ang mga netizen ay nagbabahagi ng mga larawan ng mga dingding na umano ay nagpapakita ng katulad na misteryosong sulat sa iba't ibang lungsod, Cebu, Davao, kahit na sa Baguio. Inimbestigahan ng pulisya ang mga ulat, ngunit natuklasan ang isang kakatuwang bagay. Karamihan sa mga lokasyong iniulat ay mayroon niyang parehong sulat, ngunit inaamin ng mga may-ari ng bahay na hindi nila alam kung kailan ito lumitaw. Ang pintura sa kanilang mga dingding ay bago pa lang noong nakaraang linggo. Lumilipat ba siya ng lugar, bulong ni Reyes sa isang internal meeting. Nang gabing iyon, nagpasya si Reyes na bumalik sa unang bahay sa Calle Esperanza, kung saan nagsimula ang lahat. Pumasok siyang mag-isa, dala lamang ang isang flashlight at ang lumang notebook ni Benji na natagpuan noon sa likod ng aparador. Umuulan ng malakas. Sa loob ng bahay, maririnig ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa butas na bubong. Lahat ay tahimik, sobrang tahimik. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sala. Ang dingding na dating puno ng sulat ay mukhang malinis na ngayon matapos ang ilang beses na pagpipintura. Ngunit nang kumidlat, nakita niya ito sa isang iglap, ngunit malinaw, isang malabong pulang sulat ang lumitaw sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Huli N. Nanginginig ang kanyang flashlight. Bumilis ang kanyang paghinga. Umatras siya, ngunit sa likod niya ay may narinig siyang isang mababang bulong, na para bang may nagsasalita mismo sa kanyang tainga, nasa likod mo na siya. Mabilis na lumingon si Reyes, walang tao. Ngunit sa sahig, may lumitaw na mga bakas ng sapatos na puno ng dugo na wala doon kanina, patungo sa direksyon ng dingding. Mula sa bitak ng pader, tumutulo ang isang malapot na pulang likido. Dahan-dahan siyang lumapit at napansin na sa loob ng bitak, tila may isang bagay na gumagalaw. Bigla, isang malakas na tunog mula sa labas ang gumulat sa kanya. Sumisigaw ang kanyang team mula sa pinto, tinatawag ang kanyang pangalan. Nang pumasok sila, nakatayo si Reyes na tulala, nakatitig sa dingding na ngayon ay puno na ng mga bagong pulang sulat. At sa gitna ng mga sulat, may isang malaking pangungusap, ngayon, ikaw naman din magsulat. Kinabukasan, hindi dumalo si Colonel Reyes sa naka-schedule na press conference. Idineklara siyang nawawala tulad ni Major Leo Vargas. Sa kanyang opisina, natagpuan ang huling tala sa ibabaw ng mesa, hindi siya maaaring patayin. Hanggat may dingding, patuloy siyang magsusulat. Mula noon, nagsimulang makaranas ng mga kakaibang pangyayari ang headquarters. Mga malabong sulat ang lumilitaw sa silid ng mga archive tuwing umuulan sa gabi, at isa-isang nagbabago ang kulay ng mga lumang case file dahil sa mga pulang mansa na hindi maipaliwanag ang pinagmulan. Tinawag na ito ng publiko na sumpa ng pulang sulat. At sa hindi malamang dahilan, sa tuwing umuulan, inaamin ng mga taong perna pumunta sa mga crime scene na nakikita nila ang kanilang mga pangalan na dahan-dahang lumilitaw sa ibabaw ng salamin ng bintana ng kanilang sariling mga bahay.
Na para bang isang hindi nakikitang tinta ang nagsisimulang magsulat ng isang bagong listahan. At sa gitna ng mga sulat na iyon, laging may parehong pangungusap, hindi pa siya tulog. Hinihintay niya ang dingding mo. Noong una, inakala ng mga tao na titigil ang kababalaghan sa Pilipinas. Ngunit 2 buwan pagkatapos, mga katulad na ulat ang dumating mula sa Malaysia, Thailand at Hilagang Australia. Lahat ay may parehong pattern. Ang mga dingding ng mga bahay ay biglang napupuno ng pulang sulat na may magkakatulad na pangungusap, hindi pa siya tulog. Ang pambansang media ay nagsimulang tawagin itong isalot ng pulang sulat. Ang mga programa sa telebisyon ay nagpapalabas ng mga investigasyon gabi-gabi, ipinapakita ang mga larawan ng mga bahay na tinakpan ng plastik ng pulisya, habang ang mga reporter ay nakatayo sa harap ng kamera na may maputlang mukha. Ang mga komento sa social media ay sumabog. Nagbabahagi ang mga tao ng mga larawan ng mga pader sa kanilang sariling mga bahay na nagbabago ng kulay o may mga malabong guhit na lumilitaw pagkatapos ng malakas na ulan. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malawakang takot. Naglabas ng babala ang gobyerno na huwag ikalat ang mga larawan ng sulat upang maiwasan ang mass panic. Ngunit ang pagbabawal na iyon ay lalo lamang nagpatakot sa mga tao. Sa iba't ibang lungsod, lumitaw ang mga grupo ng mga mamamayan na nagsasagawa ng mga ritual sa harap ng kanilang mga bahay, nagsusunog ng insenso, at nagsusulat ng mga dasal sa dingding gamit ang puting tisa. May ilan pang ang umamin na nakakarinig sila ng mga katok mula sa likod ng kanilang mga dingding tuwing umuulan, na para bang may isang taong gustong lumabas mula sa loob. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na kaso ay nangyari sa Cebu. Nanggibain ng isang grupo ng mga construction worker ang isang lumang pader, natagpuan nila ang isang patong ng pulang sulat sa loob ng semento, isang sulat na hindi dapat naroroon dahil itinayo ang pader 7 taon na ang nakalilipas, bago pa man mangyari ang kaso ni Benji. Na-record pa ng project head ang sulat gamit ang kanyang cellphone, ngunit misteryosong nawala ang video mula sa kanyang telepono ilang oras lamang matapos itong i-upload sa social media. Samantala sa Maynila, isang batang investigative journalist na nagngangalang Nina Cruz ang nagsimulang alamin ang ugnayan ng lahat ng pangyayari. Nagtatrabaho siya para sa isang documentary program na Mata ng Kadiliman. Natuklasan ni Nina na sa bawat lokasyon kung saan lumitaw ang pulang sulat, laging may isang taong nawawala sa loob ng 48 oras matapos lumitaw ang unang sulat. Ang mga biktima ay hindi laging magkakaugnay, ngunit lahat sila ay may iisang pagkakapareho. Sila ay perna nagsulat, nagulat, o nagsaliksik tungkol sa kaso ni Benji Luna. Mula sa digital archives, natagpuan ni Nina ang huling tala ng journalist na si Franco Diaz. Nakapagsulat siya ng isang draft na artikulo na pinamagatang Ritual ng Tulog sa Dingding, Sining, Dugo at Pagkabuhay. Sa draft na iyon, binanggit ni Franco ang pagkakaroon ng isang lihim na grupo na tinatawag ang kanilang sarili na Siyam na Pulang Panulat. Ang grupo ay pinaniniwala ang binubuo ng mga artist at espiritista na naniniwala na ang pagsulat ay isang anyo ng buhay, at bawat titik na isinulat sa dugo ay kayang mag-imbak ng kaluluwa ng manunulat sa dingding. Habang lalong lumalalim ang investigasyon ni Nina, mas madalas na nangyayari ang mga kakaibang bagay sa kanya. Ang mga file sa kanyang laptop ay nagbabago ng kusa sa gabi, ipinapakita ang mga salitang hindi niya kailanman tinype. Ang pangungusap ay paulit-ulit, nakita TV niya. Nang iulat ito ni Nina sa pulisya, natuklasan ng mga opisyal na dumating na ang dingding ng kanyang kwarto ay may mga malabong pulang sulat. Ang mga sulat, kapag pinagsama, ay bumubuo ng salitang Nina. Pumasok na sa eksena ang National Bureau of Investigation. Binuo ang isang National Task Force on the Red Writing na nakikipagtulungan sa mga forensic expert at criminal psychologist. Ngunit ang resulta ng investigasyon ay lalo lamang nagpalalim sa misteryo. Mula sa 27 lokasyon sa buong Pilipinas, bawat sample ng pulang sulat na kinuha ay naglalaman ng EKG na magkakatulad. At mas nakakagulat, ang resulta ng EKG matching ay eksaktong kapareho ng EKG ni Benji Luna, ang salarin na idineklarang patay na ilang buwan na ang nakalilipas. Imposible ito sa siyensya, sabi ni EC. Elena Ramos sa isang eksklusibong panayam. Ang dugo niya ay nagpapakita ng mga senyales ng biological activity na dapat ay taglay lamang ng sariwang dugo, kahit na ang mga sample ay mahigit 3 linggo na.
Samantala, natuklasan ng mga otoridad ang isang bagong katotohanan. Ang bahay ni Colonel Reyes, na nawawala rin, ay nagpapakita na ngayon ng parehong kababalaghan. Ang dingding ng kanyang sala ay nagbabago ng kulay tuwing umuulan, ipinapakita ang isang mahabang pangungusap na hindi nakikita noon, inilabas mo siya sa bahay. Ngayon, nagsusulat na siya kung saan-saan. Nagsimulang dumating ang mga ulat ng mga residente mula sa iba't ibang rehiyon. Marami ang umaming nakikita nila ang anino ng isang lalaking may tatoo na may dalang paintbrush sa mga pasilyo ng kanilang bahay o sa salamin ng kanilang sasakyan kapag humihinto sa traffic light. Sa tuwing nakikita ang anino, laging umuulan ilang oras pagkatapos at lumilitaw ang pulang sulat sa parehong lugar. Nagsimulang iugnay ng mga eksperto ang kababalaghan sa konsepto ng mimetic contagion, ang pagkalat ng isang ideya na nagiging totoo dahil sa kolektibong takot. Ngunit, hindi maipaliwanag ng teoryang iyon ang biological fact na magkakatulad na SCP ang natagpuan sa lahat ng lokasyon. Habang ang publiko ay nagsimulang maniwala na ang pulang sulat ay isang anyo ng kamalaya na lumilipat ng lugar, isang entidad na isinilang mula sa ritual ng dugo ni Benji at ngayon ay naghahanap ng bagong manunulat. Naniniwala sila na sinumang magbasa ng sulat ng malakas ay magiging susunod na dingding para sa kanya. Ang kasukdulan ay nangyari isang linggo na ang nakalipas nang lumitaw ang pulang sulat sa labas ng pader ng Malacañang Palace. Ang pangungusap ay malinaw na nababasa sa gitna ng ulan, nakasulat "Divi" siya dito. Nagdulot ito ng pambansang panik. Isinara ng gobyerno ang lugar sa loob ng 2 araw para sa paglilinis. Ngunit kinabukasan, muling lumitaw ang sulat, ngayon ay may karagdagan, ngayon kayo naman gens magbasa. Ilang araw matapos ang insidente, nagpadala ng huling email ang journalist na si Nina Cruz sa kanyang editor. Ang email ay naglalaman lamang ng isang pangungusap, alam ko kung saan nagsimula ang lahat. Ang huling geolocation ng kanyang laptop ay na-detect sa lumang bahay sa Calle Esperanza, ang unang bahay kung saan natagpuan ang bangkay ni Angelo. Nang puntahan ng kanyang mga kasamahan at ng pulisya ang lokasyon, wala ng tao sa bahay. Sa loob, lahat ng dingding ay puno na ng pulang sulat. Ngunit, sa pagkakataong ito, may karagdagang pangungusap sa gitna ng silid, malaki at makapal, na para bang ginawa ng maraming kamay, hindi niya kailangan ng dugo. Ngayon, nagsusulat Divi siya gamit lang tunog. Mula ng araw na iyon, maraming residente ang umaming nakakarinig sila ng mahinang bulong tuwing umuulan sa gabi, mga paulit-ulit na pangungusap na parang may nagbabasa ng balita. At sa tuwing maririnig ang tunog na iyon, ang ibabaw ng salamin, dingding, at kahit na ang screen ng kanilang mga cellphone ay nagpapakita ng parehong sulat, bawat titik ay tila lumalabas mula sa loob, hindi pa siya tulog. Hinihintay na lang niya ang pangalan mo. Ang panahon ng tag-ulan ay hindi pa tapos, ngunit nagbago na ang mundo. Ang dating tinatawag ng mga Pilipino na pulang sulat ay naging isang pandaigdigang kababalaghan. Sa loob ng 3 buwan, mga katulad na ulat ang lumitaw mula sa Singapore, Japan, hanggang sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Ang mga dingding ng mga daungan, salamin ng mga paliparan, at maging ang mga electronic billboard ay nagpapakita ng parehong pangungusap, "He is not yet asleep." Noong una, itinuring ito ng mundo bilang isang malawakang panloloko, ngunit sunod-sunod na dumating ang mga visual na ebidensya. Ang security camera sa Changi Airport sa Singapore ay na-record ang isang pulang sulat na lumitaw sa loob lamang ng 5 segundo sa dingding ng isang hangar nang walang sinumang tao sa paligid. Sa United Kingdom, ang isang news station na nag-uulat tungkol sa kaso ay biglang nakaranas ng broadcast interruption. Sa live na palabas, ang mukha ng news anchor ay naging isang hanay ng mga pulang titik na bumubuo ng pangungusap, "He is already listening." Nagsimulang magsagawa ng digital censorship ang iba't ibang gobyerno sa mga salitang "huwag mo siyang gisingin." Ngunit ang pagbabawal na iyon ay lalo lamang nagpabilis sa pagkalat. Habang mas maraming sumusubok na burahin ang sulat, mas mabilis na lumilitaw ang katulad na sulat sa ibang lugar. Na para bang bawat pagtatangkang takpan ito ay lalo lamang siyang ginigising. Isang international team mula sa Tokyo Institute of Neurobiology at Leiden University ang nagsagawa ng pananaliksik sa mga natirang pulang tinta mula sa ilang lokasyon. Nakakagulat ang resulta. Ang sangkap ay buhay, ngunit hindi isang organismo.
Ito ay parang isang kaisipan na kumakapit sa anumang medium na kayang sumipsip nito, sabi ni Profesor Yuko Tanaka, ang pinuno ng research team. Ang kababalaghan ay tinawag na ay Neuro-Ink o buhay na tinta, isang sangkap na tumutugon sa takot at sa mga sound wave ng tao. Sa tuwing may nagsasalita tungkol sa kanya, ang tinta ay tumutugon, kumakalat sa isang bagong ibabaw. Ngunit ang nagpatakot sa lahat ng siyentipiko ay hindi lamang ang kakayahan ng tinta na gayahin ang pagsulat, kundi ang kakayahan nitong makinig. Ang mga mikropono sa laboratorio ay nakasagap ng mababang ultrasonic wave sa tuwing tumutugon ang tinta, katulad ng frequency ng brainwaves ng tao sa sleep. Na para bang sinusubukan nitong makipag-usap, sabi ni Tanaka sa isang international conference. Habang ang mundo ay nagkakagulo, nagpa siya ang pinagsanib na imbestigasyon ng Pilipinas na bumalik sa lumang bahay sa Calle Esperanza. Ang bahay ay nasa ilalim na ngayon ng mahigpit na seguridad, napapalibutan ng bakal na bakod. Ngunit walang opisyal na gustong magbantay sa gabi, dahil sa tuwing umuulan, naririnig nila ang tunog ng isang taong nagsusulat sa loob. Si Ilchi Elena Ramos, na ngayon ay nagtatrabaho para sa isang International Research Institute, ay bumalik doon. Dala niya ang isang advanced electromagnetic recorder at binuksan ang isang mikropono sa gitna ng silid na dating puno ng sulat. Sa katahimikan ng gabi, may na-record ang mikropono, ang tunog ng mahinang pagkaskas, tapos isang mabigat na bulong ng isang lalaki na nagsasabing, hindi pa siya tapos. Kamay lang niya ako. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Yumanig ang mga dingding ng bahay, at mula sa mga bitak nito, umagos ang pulang tinta na parang sariwang dugo. Lumitaw ang mga bagong sulat, mas marami pa kaysa dati. Tumakbo si Ilse Ramos palabas, ngunit lumingon pa ng isang beses. Sa gitna ng silid, nakita niya ang anino ng isang lalaki na nakaupo, nakatalikod sa pinto, gumuguhit sa hangin gamit ang isang hindi nakikitang paintbrush. Nang pumasok ang team kinabukasan, walang tao sa bahay. Sa sahig, naiwan lamang ang recorder na umaandar pa. Sa huling file, maririnig ang humihingal na boses ni Isi Ramos, tapos isa pang boses, isang boses na mabigat at malalim, halos parang isang alinggaw, hindi sapat ang dingding. Ngayon, nagsusulat na kami sa hangin. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, umulan sa halos lahat ng panig ng mundo ng sabay-sabay. Ang kababalaghan ay tinawag na Global Synchronous Rain at sinabayan ito ng mga kakaibang pangyayari sa bawat malaking lungsod mula New York hanggang Seoul. Ang mga salamin ng mga gusali ay nagsimulang magpakita ng mga malabong pulang sulat. Habang mas maraming nagbabasa, mas kumakapal ang sulat. Sa maraming lugar, ang mga screen ng cellphone at computer ay biglang nagpakita ng isang otomatikong mensahe na may parehong pangungusap. Huwag mo siyang gisingin. Isinagawa ang isang pandaigdigang pagputol ng internet sa loob ng 24 na oras. Itinigil ang mga central server, pinatay ang mga communication satellite. Ngunit patuloy pa ring lumitaw ang mensahe, kahit sa mga device na hindi konektado. Na para bang ang sulat ay hindi na digital data, kundi isang anyo ng kamalayan na kumalat na sa hangin, dumikit sa mga sound wave, at maging sa isipan ng mga taong perna itong narinig. Si Nina Cruz, ang journalist na nawala, ay biglang lumitaw sa isang international live broadcast na hindi alam ang pinagmulan. Sa maputlang mukha at nanginginig na boses, sinabi niya sa harap ng kamera, nakita ko na siya. Hindi siya kaluluwa, hindi tao. Siya ang mismong sulat. Bawat salita tungkol sa kanya ay nagpapalaki sa kanya. Bawat kwento ay nagbibigay buhay sa kanya. Biglang naputol ang broadcast, nag-iwan ng isang itim na screen na may isang pulang pangungusap na dahan-dahang lumitaw, nakasulat Division iloob. Mula noon, pumasok ang mundo sa isang panahon ng katahimikan. Isinara ng mga gobyerno ang mga paaralan, itinigil ang mga broadcast sa telebisyon, at ipinagbawal ang lahat ng anyo ng pampublikong pagsulat. Ngunit sa pagsapit ng gabi at pagbuhos ng ulan, ang puting kulay ng mga pader ay nagiging isang malabong pula. Ang mga huling siyentipiko na nagsuri sa tinta ay nagbigay ng isang malamig at hindi maikakailang konklusyon. Ang sulat na ito ay titigil lamang kung wala ng taong magbabasa, magsulat, o magsalita tungkol sa kanya. Ngunit paano hihinto ang mundo sa pagkukwento? Sa huling gabi bago tuluyang mamatay ang sistema ng komunikasyon sa mundo,
Isang misteryosong voice message ang ipinadala mula sa server ng isang International Research Institute. Ang mensahe ay ilang segundo lamang, ang tunog ng tubig na tumutulo, na sinundan ng isang mahinang pagkaskas tulad ng paintbrush sa dingding, at ang boses ng isang babae na mahinang nagsasabi, kahawig ng boses ni Eve. Ramos, nagising na siya. Pagkatapos noon, lahat ng signal ng radyo sa buong mundo ay nag-broadcast ng tunog ng ulan sa loob ng 3 araw. Wala nang balita, wala nang digital na mensahe. At nang sa wakas ay sumikat ang araw, tahimik na ang mundo. Ngunit kung tatayo ka sa harap ng isang blankong dingding at tititigan ito ng matagal, marahil ay makikita mo rin ito, isang manipis na pulang linya na dahan-dahang